Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin muna. Tayo po tayo lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na binigay mo para kami po ay makapagbigay na naman ng worship sa inyo sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral namin ng salita mo. Lord, we humbly come before you this morning and we ask na kayo po yung mag-grant sa amin ng karunungan sa lahat ng mapapakinggan namin. Ang salita mo po ang patuloy na magbago sa aming kaisipan, ganun din sa aming mga puso. At nananalangin po kami, lumalapit sa inyo at humihiling na patuloy niyo pong baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng mga salitang ito. Because we believe, Lord God, na merong transforming power sa gospel at tanging ikaw lang ang kayang makagawa nun sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lumalapit kami sa inyo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Batiin po natin yung mga katabi natin ng Happy Lord's Day. Ngayon din naman, binabati ko muli ang aking tito, si Tito Manny. Nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan kahapon, ng kanyang 60th birthday. So, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Lord sa life niya nitong mga nagdaang dekada sa kanyang buhay. So, umabot na si Tito ng 60. Hindi naman halata na senior na si Tito Manny. Okay, so ngayong umagang ito, yung pong message natin is related pa rin naman sa focal theme ng ating church ngayon for the rest of the year, which is yung Great Commission. Pero this time, magpo-focus tayo hindi lang doon sa paggrami ng kabuuan ng bilang ng church, kundi yung quality ng mga nandito sa loob ng church. So binasa ni Rog yung ating passage, pero babasahin ko ulit sa Magandang Balita version naman. Sabi dito, sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. San man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung san kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan akong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ng isip si Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. I remember nung year 2009, nagkaroon kami ng OJT sa Goldilocks cake plant. So na-assign kami dun sa engineering department. One time, galing kami dun sa mismong planta, pagawaan ng mamon. May dala-dala kaming isang balde ng mamon. Kasi yung mga technician dun, kumukuha lang ng mamon. Alam niyo yung parang foam na brown na bilog? Pinapakyaw lang ng mga technician dun sa engineering department yung mamon sa Goldilocks. So, dala-dala ko yung isang balde ng mamon, tapos kumakain ako habang naglalakad. Pagpasok ko dun sa engineering department, na-shook ako. Shock yung term ngayon ng na-shock di ba? Kasi nakita ko, yung mga technician nanonood ng porn. Tapos, hindi naman alam gagawin namin ng classmate ko na nag-OJT rin. So, umupo kami sa gilid. Tapos, nung nakita kami nung head electrical engineer dun sa engineering department, ang ginawa niya, may dinala siyang CD. Tapos, sabi niya, "Itigil nyo na nga yan. Ito na lang yung play nyo. Kita nyo nang may mga bago tayong OJT dito." Sabi niya ganun. So may play siyang movie. Tapos yung title ng movie is Hachiko. Hachi, A Dog's Tale. I believe familiar yung iba dito. Yung kwento nung movie is mayroong aso, tapos nakita siya doon sa train station ng isang lalaki
doon sa movie si Richard Gere yung bida. And then nakita nung lalaki na walang nagki-keep doon sa aso, walang naghahanap. So ang ginawa niya, dinala niya yung aso doon sa kanilang bahay. And then siya na lang yung nag-alaga. Pinalaki niya ng maayos, naging close sila, yung family niya, naging ka-close din ng aso hanggang sa parang tinuring nilang parte ng pamilya yung aso. So sobrang naging close nung dog dun sa lalaki kay Richard Gere. So one time nung malaki na yung aso, siguro mga 4 years, hindi ko na maalala, matured na yung aso. Nag-decide si Richard Gere na isama niya yung aso dun sa train station kung saan siya sumasakay, papunta sa trabaho niya, kung saan siya nagtuturo as professor. So, sumama yung aso. Hanggang sa iniisip niya, babalik yung aso dun sa bahay nila. So, pag uwi niya, nagulat siya na nandun ulit si Hachi doon sa train station. Meaning, bumalik nga siya dun sa bahay, pero after several hours, bumalik din siya dun sa train station para hintayin yung kanyang amo. So hanggang sa sumunod na araw, ganun yung ginawa niya. Sinama niya yung aso, tapos pagbalik niya dun sa train station, nung pauwi na siya, naghihintay pa rin yung aso sa kanya. So dun sa mga sumunod na araw pa, ganun ulit, hanggang sa naging routine yung nangyari. Na hinahatid siya ng aso, tapos susunduin siya kapag pauwi na siya. Then one time, habang nagtuturo si Richard Gere as professor, inatake siya sa puso. Tapos, nung siya ay inatake sa puso, sa kinasamaang palad, namatay siya. So si Hachiko ay pumunta doon sa train station kinahaponan, expecting na mamimit niya pa rin yung kanyang amo, si Richard Gere. And then ang nangyari, hindi dumating yung kanyang amo. So nandun lang siya. Tapos, kinagabihan, hindi pa rin dumating yung amo niya. Hanggang sa nag-decide siya na umuwi na lang. Tapos kinabukasan, nagulat yung mga tao sa train station na palaging nakakita sa kanya kasi bumalik na naman si Hachi. Tapos, naghihintay kay Richard Gere sa amo niya. Hanggang sa magdamag, no? Buong araw, naghintay yung aso sa kanya. Then sa sumunod na araw, ganun ulit. Naghintay sa kanya hanggang sa sumunod na week, naghintay ulit. Hanggang sa sumunod na buwan, naghintay lang siya na naghintay doon sa train station. Hanggang sa nagkaroon ng point na doon na siya natutulog nearby sa train station at hindi na siya umuuwi dun sa bahay nila. And it takes several years doon sa ginagawa niya. Siguro, as far as I remember, 9 years na naghintay yung aso doon sa train station. So yung story na to ay true story na nangyari sa Japan, inadapt lang ng American movie. So makikita natin doon yung loyalty ng isang aso. Pero hindi lang siya loyalty na build dahil sa parang siguro blind loyalty na binabanggit nila. Merong intimacy na nangyari, merong relationship na nangyari, merong deep affection na nangyari. Pero dito sa binasa natin, makikita natin yung nangyari kay Ruth. Hindi lang din intimacy. At hindi lang din basta-basta affection or deep na relationship sa kanyang sa nanay ng kanyang asawa. Hindi to basta-basta loyalty. Ang tawag natin dito is covenant. Merong matinding connection dahil merong relasyon sa Diyos. Diyos na namamagitan sa kanilang relasyon. So ngayong umagang ito, yun din yung ating pag-uusapan. But it is all about covenant love and loyalty.
more than sa affection ng isang hayop sa kanyang amo, ito yung relasyon ng isang anak sa kanyang tatay. Relasyon ng magpamilya. Relasyon ng magkadugo. So may mga bagay sa life natin na madali lang simulan pero mahirap panindigan. Madaling magsabi na gusto kong mag-join sa church, madaling pumunta sa church, pumirma ng membership, madaling maging active, madaling maging masaya sa ministry, madaling makipagsalamuha, madaling gawin yung mga bagay na yan at walang problema. Pero ang tunay na commitment ay nasusubok kapag dumating yung mga bagay na hindi natin naasahan. Yung disappointment, yung tunay na commitment, nasusubok yan kapag dumating yung mga misunderstanding, yung mga pagkakataon kapag hindi nasunod yung gusto natin sa loob ng church, kapag nasaktan tayo, kapag napagod tayo, kapag parang walang nakakakita ng service natin. Doon lumalabas kung covenant ba ang tingin natin sa church o convenience lang. Sa panahon natin ngayon, maraming Christians ang tingin sa church ay parang restaurant. Kapag masarap ang pagkain, babalik. Kapag hindi nagustuhan ng menu, lilipat. Kapag mas maganda yung music sa kabilang church, lilipat. Kapag may hindi nagustuhang member o leader, aalis. Pero hindi ganito yung larawan ng New Testament tungkol sa local church. Ang church ay hindi product na kinokonsume. Ang church ay family. Ang church ay body ni Jesus Christ. At ang church ay templo ng Espiritu. And higit sa lahat, ang church ay tinatawag nating covenant community. Merong Diyos na namamagitan, merong Diyos na patuloy na nagbubuklod sa church. So kapag naging member ka ng isang biblical church, hindi ka lang sumali sa isang organization. Pumasok ka sa isang covenant relationship kasamang ibang believers sa ilalim ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi ibig sabihin nito na magiging perfect ang church. Hindi rin ibig sabihin na hindi na tayo madidisappoint or masasaktan or mahihirapan. Ang ibig sabihin po nito ay pare-pareho tayong makasalanan na binago ng biyaya ni Christ at pinagsama-sama upang magmahalan, magpatawaran, magtulungan, magkakilanlanan at sabay na lumago hanggang sa muling dumating si Jesus Christ. Kaya wag nating tanungin kung eto bang church na to, kung nasan tayo ngayon ay perfect na church. Ang dapat po nating itanong, faithful ba tayo sa covenant na pinasok natin kay Christ at sa kanyang church? Isa sa pinakamagandang picture sa Old Testament ay yung commitment ni Ruth at ni Naomi. Specifically, yung commitment ni Ruth kay Naomi. Bagamat hindi church ang immediate context ng aklat na to, pinapakita nito yung importance ng covenant love, yung isang uri ng love na hindi nakabase sa convenience, kundi sa commitment. At ang covenant love na ito ay magiging clear na picture ng mas dakilang covenant love ni Jesus Christ para sa kanyang bayan. Now, yung aklat ng Ruth ay nangyari sa panahon ng mga hukom o ng judge. Kung alam natin yung Book of Judge, alam natin na isa ito sa pinakamadilim na panahon ng kasaysayan ng Israel. Paulit-ulit na sinabi ng judge, everyone did what was right in his own eyes. So yung mga tao during this time, ginagawa lang nila yung sa tingin nilang tama sa kanilang paningin. Ginagawa lang nila yung gusto nilang gawin. So merong spiritual chaos, merong moral decay, merong political chaos, merong idolatry, merong immorality, merong violence na nangyayari during this time.
at yung buong bansa ay paulit-ulit na lumalayo sa Panginoon. So sa gitna ng darkness na yon, may isang ordinary na family mula sa Bethlehem. Yun ay si Elimelech. Siya yung asawa ni Naomi. So mag-asawa yung dalawa at meron silang dalawang anak na lalaki. Dahil sa taggutom sa Israel, ang ginawa nila, lumipat sila sa Moab. So sa unang tingin, practical yung decision nila. Pero during this time, yung Moab, yung bansang kilala sa pag-worship sa Diyos-Diyosan at matagal nang kaaway sila ng Israel. So habang nasa Moab, namatay si Elimelech. Pagkatapos, ang nangyari, nag-asawa yung dalawa niyang anak na lalaki, yung anak nilang lalaki. Ang inasawa nila ay dalawang Moabita o taga doon sa Moab. Yun ay si Orpah at saka si Ruth. So after 10 years, namatay din yung dalawa nilang anak na lalaki. Sa loob lang ng ilang taon, ilang beses din na nabalo si Naomi. So namatay din yung mga naging asawa ni Naomi after nung una niyang asawa. So nawala yung asawa niya, nawala yung dalawa niyang anak, wala siyang tagapagtaguyod, wala siyang kabuhayan. At during this time, kapag ka widow ka at walang ibang sumusuporta sa iyo, mahihirapan kang mamuhay, mahihirapan kang mag-strive sa future mo. At sa culture noon, napakabigat nito. Ang nangyari, nabalitaan ni Naomi na muling pinagpala ng Lord yung Bethlehem, kaya nag-decide siya na bumalik sa Bethlehem. So sinabi niya kina Orpah at Ruth, umuwi na kayo sa sarili niyong pamilya. So natural lang yun. Wala na silang obligation na mga manugang nila. So umuwi si Orpah. Hindi siya masamang tao, pero pinili niya yung mas komportable. Si Ruth naman, yung gumawa ng isang matinding commitment na babago sa buong kasaysayan ng redemption sa Scripture. Ang tunay na covenant love ay nananatiling tapat kahit mahirap dahil ito ang uri ng love na unang ipinakita ni Christ sa kanyang bayan. Amen? Ito yung tingnan natin dun sa story. Si Ruth, hindi niya na kailangan pang manatili kay Naomi kasi naputol na yung kanilang ugnayan dahil namatay na yung asawa niya na anak ni Naomi. Ano bang tawag sa ganun? Manugang ba? Biyanan, no? Biyanan niya si Naomi. So hindi na sila magkaano-ano. Hindi na sila connected dahil namatay yung asawa ni Ruth. Pero anong ginawa ni Ruth? She decided na manatili sa tabi ni Naomi. So covenant love chooses commitment over convenience. Kahit na alam niya na mahihirapan siya kapag nag-stay siya sa tabi ni Naomi, nanatili siya. At ang sabi niya, do not urge me to leave you. Siya pa, yung nagmamakaawa, na wag siyang malayo sa kanya. So mapapansin natin na may choice si Ruth dito. Walang pumilit sa kanya, pwede siyang umuwi, pwede siyang bumalik sa Moab, pwede siyang humanap ng bagong asawa, pwede niyang isipin yung sarili niyang future, pero pinili niyang manatili. So hindi dahil madali, kundi dahil committed siya. Ito yung asawa ko, namatay yung asawa ko. Ito yung nanay ng asawa ko. Kawawa naman yung nanay ng asawa ko. Hindi napuputol yung ugnayan ko sa asawa ko. Meron akong covenant sa asawa ko. Therefore, meron akong covenant sa nanay niya. I will choose to stay. I will be with her. By her side, mananatili ako. So ito ang kaibahan ng covenant at contract. Ang contract, ang sinasabi, mananatili ako hanggat may benefit ako. Hanggat nabubuhay pa siya. Pero ang covenant, ang sinasabi, mananatili ako dahil nag-commit ako.
Ito ang malaking problem sa modern church culture. Maraming Christians ang committed habang convenient pa sila. Pero kapag ka mahirap na, aalis sila. Kapag ka may correction, aalis. Kapag may conflict, aalis. Kapag ka hindi sila napili, aalis. Pero ang New Testament, paulit-ulit na nagtuturo ng perseverance, ng patience, ng forgiveness, at bearing with one another. Hindi ibig sabihin nito na walang valid reason para umalis tayo sa church. Kung yung church ay nagtuturo ng false gospel, kung yung church ay napatunayan na yung leadership ay merong matinding reason para ma-disqualify yung mga leader, pwede nating piliin na umalis. Kung merong unrepentant error, may biblical na reason para lumipat ng ibang church. Pero maraming umaalis hindi dahil sa doctrinal issue o dahil sa leadership issue, kundi meron silang tinatawag na personal preference. Ayoko na dun sa Grace Covenant City Church. Kasi ang init. Tingnan mo yung pastor, pawis na pawis habang nagpipreach. Ayoko na dun sa Grace Covenant City Church. Kasi ang lalaki ng mga mama doon, ng mga lalaki. May personal preference. Tanungin natin ang ating sarili. Convenience ba ang dahilan kung bakit tayo nandito? O covenant? Kapag naging member tayo ng local church, hindi tayo nangakong magiging perfect ang church. Nangako tayong mamahalin natin ang mga taong binili rin ni Jesus Christ. Amen? And mind me, lahat ng binili ni Jesus Christ, kaya nga binili dahil hindi sila perfect. Marami silang flaws. Marami silang pagkukulang. But still, si Christ mismo, Diyos mismo, yung bumili sa kanila. Yung bumili dyan sa katabi mo. Dyan sa mga nasa likod mo. So covenant love identifies with God's people. Kaya ang sabi ni Ruth, your people shall be my people and your God my God. Ito yung pinaka-importanting part nito. Kasi si Ruth ay galing sa Moab. Si Naomi, iba. So hindi lang si Naomi ang pinili ni Ruth. Pinili niya rin yung Diyos ni Naomi. Pinili niya ang covenant people ng Diyos. Iniwan niya yung Moab. Iniwan niya yung dating identity niya. Tinanggap niya yung covenant community ng Panginoon. So ganito rin ang Christian life, mga kapatid. Kapag ka naligtas tayo, hindi lang tayo nagkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ. Inilagay tayo ni Christ sa kanyang katawan. Sa ibang term, tinatawag to na sheepfold, kung saan nagsasama-sama yung mga tupa. Ang New Testament ay walang concept ng isolated Christian. Ang laging sinasabi ng Scripture, sumama ka. Huwag mong kaligtaan. Do not neglect na sumama sa ibang mga believer. So hindi tayo tinawag para maging spiritual freelancer. Tinawag tayo para maging part ng local church. So kapag sinabi ni Ruth, your people shall be my people, parang sinasabi rin niya na isa siyang part ng mga nandoon. Part siya ng mga Kristiyanong nandoon. So kapag naligtas tayo, hindi lang tayo nagkaroon ng relasyon kay Christ, nagkaroon din tayo ng relasyon sa mga taong nandoon. So these people are now my family. Hindi sila perfect,
pero sila ang mga taong iniligtas ni Christ. At kung minahal sila ni Christ, mamahalin ko rin sila. Mas malinaw nating makikita yung connection ng love ni Ruth kay Naomi sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya lagi kong binabanggit si Jesus Christ dahil hindi lang tayo minahal ni Christ mula sa malayo, pumunta siya sa ating kalagayan. Lumapit siya sa atin, naging tao siya, namuhay siya kasama natin. At dun sa krus, binigay niya yung kanyang sarili para magkaroon siya ng isang bayan para sa kanyang sarili. So for His own glory, kaya niya ginawa yung sacrifice na yon. Hindi dahil sa ayaw ng Lord na wala siyang kasama sa langit, kundi dahil para sa glory niya. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, Christ loved the church and gave Himself up for her. So hindi lang individual na believers ang mahal ni Jesus Christ. Mahal niya ang kanyang church. So kung mahal ni Christ ang church hanggang sa kamatayan, paano nating sasabing mahal din natin si Christ pero wala tayong commitment sa kanyang church? Ang commitment natin sa church ay hindi dahil deserving ang church. Committed tayo dahil committed si Christ sa atin. Amen? Covenant love perseveres until the end. Sinabi ni Ruth, where you die, I will die. I remember yung story ng Hachiko. Namatay na lang si Hachiko kakahintay sa kanyang amo. He died for his beloved master. At napakabigat din ng sinabing statement na ito ni Ruth. Parang sinasabi niya na wala nang atrasan hanggang kamatayan. Hindi ito emotional speech, pero isa itong covenant oath. Ganito ang covenant. Hindi ito nakadepende sa feelings o sa nararamdaman. May mga araw na masaya, may mga araw na mahirap, pero nananatili. Ganon ang covenant. Ganon ang marriage. Amen? Nananatili. Dahil may covenant. Ganito rin yung love ni Jesus Christ. Hindi tayo iniwan nang makita niya yung ating kasalanan. Hindi siya umatras nang makita niya yung halaga ng ating katubusan. Alam niyang ang daan ay hahantong sa Gethsemane. Alam ni Jesus Christ na magdurusa siya. Alam niya na merong magbe-betray sa kanya, na inalagaan niya, na tinuruan niya, na kinupkup niya. Pero nagpatuloy siya. Ginawa niya yung kalooban ng Diyos Ama. Alam niya na mararanasan niya lahat ng kahihiyan. Alam niya na mararanasan niya yung pinaka matinding paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Doon sa place of skull. Pero nagpatuloy siya. Ganon yung sinasabi dito ni Ruth. I will die with you. I will stay with you. Ganito ang covenant. Kahit na pwede niyang piliin yung convenience, pinili niya yung kanyang covenant kahit na alam niya na mahihirapan siya kasama yung balo, kasama yung widow na to. Tanungin natin ng ating sarili, kamusta ang aking commitment kay Christ at commitment sa church? Ganito rin ba? Tanungin mo ang iyong katabi, kamusta ang covenant mo? Si Jesus Christ, alam niya yung ating pagkatao. Alam niya yung past natin. Alam niya yung mga wrongdoings natin. At alam niya yung mga ginagawa pa rin natin. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Pinili niya na isakripisyo yung kanyang sarili para sa katubusan ng ating mga kasalanan.
At para siya yung maging halili sa magiging penalty ng ating mga kasalanan. So alam niya na naging sugarol tayo. Alam niya na naging drunkard tayo. Na lasinggero tayo. Alam niya yung mga pagsisinungaling natin. Alam niya yung pangdaraya natin. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Binigay niya pa rin ang kanyang anak para sa katubusan ng lahat ng yon. Mga kapatid, ang gagawin lang natin ay maniwala sa finished work ni Jesus Christ at manampalataya sa Kanya. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. At gusto kong makita natin na yung sakripisyo ni Jesus Christ ay hindi basta-basta. Sakripisyo to ng isang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya si Ruth na tao lang. Pero itong nag-alay ng kanyang buhay ay Diyos na nagkatawang tao. So piliin natin ang manatili kay Jesus Christ, ang patuloy na maniwala kay Jesus Christ, ang patuloy na magstay sa kanyang sheepfold, ang patuloy na manampalataya sa Kanya. Why? Because sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, God shows His love for us and that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo minahal ni Christ dahil lovable tayo. Minahal niya tayo habang tayo ay makasalanan pa lamang. At ngayon, tinatawag tayo ng Lord na magmahalan sa parehong way, sa parehong paraan. Hindi perfect ang church. Nagkakamali ang mga tao. May mga minsan tinatawag nating saltik. May disappointments, nakaka-disappoint minsan. Pero ang gospel ang nagtuturo sa atin na magpatawad. Kung paano nagpatawad ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, ito yung tinuturo sa atin. Magbuhat tayo at pasanin natin ang isa't isa. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So don't ever ask, karapat dapat bang mahalin ang church? We should ask, hindi ba tayo rin ay hindi karapat dapat mahalin, pero minahal tayo ni Jesus Christ? Amen? Alam ni Christ ang lahat sa'yo, ang buong history mo, pero minahal ka niya. So ang gospel, tinuturo tayo na ibalik yung same love sa ating mga kasama, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pamilya. Ang parehong biyaya, ang parehong grace, tumanggap sa atin ng dapat na magtulak sa atin para magstay tayo na tapat sa ating covenant family. Amen? Whatever it takes, anumang klaseng pag-uugali meron, anumang kakulitan, gaano man siya kaingay, tatanggapin ko siya. Balang araw, magbabago siya. Pag hindi pa rin siya nagbago, bibigwasan ko na ng word ng Lord. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Bigwasan mo ng word ng Lord yan. Sa first glance, kung titingnan natin, parang talo si Ruth. Iniwan niya yung kanyang bayan, iniwan niya yung family niya, yung kinabukasan niya sa Moab para samahan yung isang widow. Walang kasiguraduhan dun sa buhay ng widow. Ngunit, doon sa likod ng kanyang covenant loyalty, ay merong soberanong kamayang Diyos. Amen? Sa Bethlehem, sa providence ng Lord, ang nangyari, di ba, sumama siya kay Naomi. Dahil sa pagsama niya kay Naomi, na-meet ni Ruth si Boaz. Noong time na to, siya yung kinsman redeemer. Ang nangyari, nagpakasal sila. Tapos nagkaroon sila ng anak na si Obed. Si Obed naman yung naging lolo ni King
David. At mula sa lineage na yon, mula sa lahing yon, isinilang ang pangakong Misaya, walang iba kundi si Jesus Christ. So hindi alam ni Ruth na ang simpleng desisyon na yon na manatiling tapat ay magiging bahagi ng dakilang plano ng Diyos sa pagtubos sa sangkatauhan. Ganito rin ang commitment sa local church. Pwedeng mukhang ordinary lang yung ating katapatan, yung patuloy na pagdalo natin, yung patuloy na pagsuserve natin, yung pagmamahal natin sa kapatid, sa faith, yung pananatili natin kahit may pagsubok. Pero ginagamit ng Diyos yung mga ordinary na works ng faithfulness para sa kanyang mas dakilang layunin. Higit sa lahat, tinuturo tayo nung story na to ni Ruth kay Jesus Christ, ang tunay nating Redeemer. Tulad ni Ruth na tinanggap yung covenant people ng Diyos, tayo rin na dating hiwalay ay inilapit sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ at ginawa tayong part ng kanyang family. Kaya ang ating loyalty sa church ay hindi para makamit yung pag-ibig ng Diyos, hindi para makuha natin yung love ng Lord. Yung ating loyalty ay tugon sa covenant love ni Jesus Christ. Si Christ na nagbigay ng kanyang buhay para tubusin at ingatan ng kanyang iglesia magpakailanman. So ang commitment ni Ruth kay Naomi ay isang magandang picture ng covenant love. Pero may mas dakilang root sa kwento ng Scripture. Hindi tayo yung ultimate faithful one, si Christ ang tunay na faithful one. Tayo ang madalas maging katulad ni Naomi. Walang maipagmalaki, walang maialay. Nangangailangan tayo ng biyaya, nangangailangan tayo ng mercy, nangangailangan tayo ng grace. At higit pa ron, tayo rin ang madalas maging hindi tapat. Pero si Jesus Christ ay nanatiling tapat hanggang wakas. Hindi niya iniwan yung kanyang bayan. Hindi niya tinalikuran yung kanyang covenant. Sa halip, binigay niya yung kanyang buhay sa krus para tubusin ng kanyang church. Kaya ang ating faithfulness sa local church ay hindi paraan para makamit yung pag-ibig ni Jesus Christ. Ito po ay response sa pag-ibig na nauna niyang ibinigay sa atin. So my friends, my brothers and sisters, kung minahal ni Christ ang church hanggang sa pagbubuhos ng kanyang dugo, huwag nating tratuhin ng church na parang disposable o parang optional. Maging tapat tayo. Maglingkod tayo, magpatawad tayo, magtiis tayo, magpasakop tayo sa salita ng Diyos. At mahalin natin ang covenant family na binigay ng Panginoon sa atin. Ang ating loyalty sa church ay hindi tungkol sa pagprotekta sa isang organisasyon o pagprotekta sa leader ng church. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo ng covenant love ni Christ. Ang pag-ibig na hindi sumusuko, hindi umaalis kapag mahirap at nananatiling tapat hanggang wakas. Para itong kasalan, para itong marriage. Kapag ka ikaw ay kasal na, anuman ang hirap ng sitwasyon, gaano man kalayo, mananatili kang tapat hanggang sa wakas. Magkaroon man ng problema, magkaroon ng conflict, mananatili kang tapat hanggang sa wakas. Sa pagtatapos, gusto ko pong iwan sa inyo yung isang tanong. Kapag isinulat ang kwento ng ating buhay, ano kaya yung masasabi tungkol sa ating katapatan kay Christ at sa church? Hindi natin alam ang buong plan ng Lord. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Lord.
Hindi alam ni Ruth na ang simpleng pagsama niya kay Naomi ay magiging bahagi ng pinakadakilang kwento ng pagtubos o ng redemptive plan sa Scripture. Ang alam niya lang ay ganito, magiging tapat ako hanggang sa wakas. Mga kapatid, pwedeng walang makapansin ng ginagawa natin sa loob ng church, ng sacrifices natin sa loob ng church, or pwedeng hindi pa tayo nag-start mag-sacrifice sa loob ng church. Pwedeng walang pumalakpak sa pagsiset up natin ng mga upuan, sa pag-ayos natin ng mga upuan. Walang nakakaalam ng luha natin para sa church. Walang nakakakita ng mga pagkakataong pinili nating magpatawad kaysa lumayo. Pero nakakabilib na merong mga nagpapatuloy na instead na magreklamo, instead na lumayo, na natili sila kaysa sumuko. Ang tunay na nagmamahal ay hindi sumusuko. Amen? Walang sukuan. Why? Bakit hindi tayo susuko? Dahil nakikita yan ng Diyos. Yung ginagawa mo, yung hinanaing mo, yung puso mo para sa iba, nakikita yan ng Diyos. At higit pa ron, tandaan natin na hindi nagsisimula ang kwento sa ating katapatan. Nagsisimula ito sa katapatan ni Kristo. Nung tayo ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat. Nung tayo ay nagkakasala pa lang, nagpapatuloy sa kasalanan, hindi tayo sinukuan ng Lord. Merong lumapit sa atin. Meron siyang ginamit para tayo ay makarinig ng gospel. Or kung tayo ay matagal ng Kristiyano, nanlalamig tayo sa pananampalataya, nagkaroon ng intervention, gumamit ang Lord ng paraan para tayo ay ma-reconnect sa church. Yun ay katapatan ng Lord sa buhay natin. Kaya kapag napapagod kang magmahal ng church, napapagod kang mag-commit sa church, or tinatamad kang mag-commit, alalahanin mo kung paano ka minahal ni Kristo. Kapag nasasaktan ka ng ibang kapatid, alalahanin mo kung ilang ulit kang pinatawad ni Jesus Christ. Kapag ka gusto mo ng sumuko, alalahanin mo na hindi sumuko sa iyo si Kristo. Darating ang araw na wala na or mawawala yung building na to na tinayo natin, itong bubong na to na nilagay natin. Darating yung time na wala nang programa, wala na yung mga titulo, wala na yung mga posisyon, pero ang totoong iglesia, ang totoong church, mga tao, grupo ng mga believer ni Jesus Christ na tinubos ng dugo ni Jesus Christ ay mananatili magpakailanman. At sa araw na yon, ang greatest prize ay hindi ang marinig ang papuri ng tao, kundi ang marinig natin ang tinig ng Lord na nagsasabing, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." So mga kapatid, manatili tayong tapat hindi dahil perpekto ang church, kundi dahil perpekto ang ating tagapagligtas. Hindi dahil madali yung ating paglalakbay, kundi dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, siya ay laging tapat sa kanyang tipan. Siya ay laging tapat sa kanyang covenant. At kung ang ating Lord ay nanatiling tapat hanggang sa krus para sa atin, naway matagpuan din natin ang ating sarili at si Lord mismo, matagpuan niya tayo na tapat sa pagmamahal kay Christ at sa kanyang church hanggang siya ay muling bumalik dito sa mundong ito. Amen? Can we all stand up? Let us pray. Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa inyo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa kadakilaan ng salita mo.
sa bagong revelation mo na binigay mo sa amin. Panginoon, tunay nga po na may mga pagkakataon na nane-neglect namin ang word mo, minsan na-ignore namin. Even ang church, may mga pagkakataon na nagiging unfaithful kami. Lord, you have reminded us through your word na ikaw ay naging tapat sa amin hanggang sa wakas. Lahat ng storya, hindi lang sa New Testament, maging sa Old Testament, ay nagpo-point sa kadakilaan ng plano mo sa buhay ng mga anak mo, sa buhay ng mga pinili mo, sa buhay ng bayan mo. Tunay nga po na ikaw ay naging tapat sa amin kahit sa mga pagkakataon na kami ay nagkakasala, kahit sa mga pagkakataon na kami ay malayo sa inyo. Gumamit kayo ng mga tao para mapalapit kami sa inyo. At para magkaroon po kami ng renewed relationship sa inyo, para magkaroon po kami ng renewed hope sa buhay na ito. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, humihiling na kayo po yung magbigay sa amin ng karunungan sa lahat ng narinig namin, hindi lamang sa aming isipan, kundi ito ay mag-manifest sa aming buhay, sa loob at labas ng aming church, sa aming pamilya, sa aming pinagtatrabahuan, at sa lahat ng nakakasalamuha po namin. Nawa ang salita mo ang mag-minister sa puso ng bawat isang nandito ngayon. Tinataas ka po namin sa lahat ng ito at dinadakila. We want to enjoy you forever and we want to glorify you forever. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.